Magandang gabi po sa bawat isa. Ngayon po ay nagsisimula po tayong muli sa ating gawain, intercessory prayer. Tayo po ay sama-samang mananalangin. Amen. Marami po tayong kailangan na ipanalangin. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po, tayo po ay manalangin muna. Ama, maraming salamat po, O God. Kami nagpapasalamat at nagpupuri sa isang Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Tunay, Lord God, na napakabuti mo sa amin sa araw-araw. Ikaw ang Diyos na tapat, na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Salamat po, Ama. Purihin ka, dakilang Diyos. Samahan mo po kami, Panginoon, sa pamamagitan ng patnubay ng iyong banal na Espiritu. Thank you, Holy Spirit, for your presence sa buhay namin, Panginoon. At tunay, Lord God, na magkaisa po kami sa isang Espiritu mo at ang bawat panalangin, bawat dumudulog sa inyo, Panginoon, ang pangako mo. Nadiringgin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga daing, sa lahat ng aming mga panalangin. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Ito po, sabi po dito sa Jeremiah chapter 17, mula po doon sa verse 5. Sinasabi ni Yahweh, parurusahan ko ang sino mang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Kasi ang nais ng Panginoon po, tayo ay magtiwala ng buong puso at lubusan sa Kanya. At ang nais ng Panginoon na manatili tayo sa Kanya, na huwag tayo magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Wala tayong ibang paglilingkuran kundi tanging Siya lamang, sapagkat ang Diyos na nagsabi nito ay ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa at nagkaloob ng ang buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Kaya nga po dito, naniwala yung mga Israelita sa panahon ni Jeremias na maaari silang magtiwala sa kanilang mga kawal, sa diplomasya ng kanilang hari at sa mga kakampi nilang dayuhan upang mabigyan sila ng proteksyon sa makapangyarihang imperyo ng Babylonia. Sinasabi ng kanilang mga labi na nagtitiwala sila sa Diyos, ngunit sa labi lamang at hindi ito ipinapakita ng kanilang mga kilos, na kung saan ang pinapakita ay ang pananampalataya sa tao o sa kayamanan o sa kanilang kawal lamang, sa sariling lakas, doon lamang sila nagtitiwala. Ngunit ang nais ng Panginoon na sa Kanya lamang tayo magtitiwala, sa Kanya lamang tayo aasa. Paano natin malalaman na yung ating pananampalataya ay talagang sa Diyos? Minsan, pwede nating itanong sa ating sarili, saan ba talaga ako lumalapit kapag nakakaranas ako ng isang crisis sa buhay? Kanino nga ba tayo lumalapit? Kapag nga ba tayo'y nasasaktan o natatakot, kanino tayo lumalapit? At kapag may problema, lalo na pagdating sa pinansyal, ito po yung madalas nagiging problema ng tao. Pinansyal, pagkain, kung saan laging nandoon yung takot na mawala ng pera, mawala ng ang makakain. Siyempre po, talaga naman nakakatakot kung talagang titingnan. Ngunit, may pangako ang Diyos sa atin. Kung mababasa po natin na bago pa nilikha ang tao ng Diyos, nilikha niya muna ang lahat ng ating pangangailangan. Doon sa paglikha ng ating Panginoon, doon sa Genesis, lahat-lahat nilikha ng Diyos para sa lahat ng mga pangangailangan natin. Napakahalaga na alamin natin yung ating sarili. Alamin natin ang ating kaisipan, ang ating puso. Madalas po, makikinig tayo ng salita, magbabasa tayo, ngunit kapag dumating ang pagsubok, nawiwindang na po tayo, nag-aalala, natatakot, katatapos lang na makinig ng salita ng Diyos, ngunit nandun na yung pag-aalala. Ngunit ang nais ng Panginoon ay magtiwala tayo ng buong puso at lubusan sa Kanya. Hindi kaya sinasabi nating nagtitiwala tayo sa Diyos, ngunit iba naman ang ipinapakita ng ating mga kilos. Madalas na ginagamit ng Diyos ang ibang tao bilang paraan niya upang tugunin ang ating mga pangangailangan.
Ako po, naranasan ko noon. Madalas akong napapahiya sa Panginoon. Nag-aalala ako noon, natatakot ako na wala na kaming pambili ng pagkain namin. Ngunit pinapatunayan ng Panginoon na lagi siyang nagpo-provide. Nandun na naramdaman ko yung takot at pag-aalala. Ngunit sa kabila ng lahat ng yun, nararanasan namin kung paano mag-provide ang Panginoon. Ayaw ng Panginoon na magtiwala tayo sa mga nilikha niya, kundi ang nais niya ay magtiwala tayo sa Kanya lamang na lumikha ng langit at ng lupa. Kaya sabi nga po niya, ang katulad niya ay halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo, walang mabuting mangyayari sa Kanya. Yung mga tao pong tumatalikod sa Kanya, yung mga taong nagtitiwala sa kapwa at sa mga tao lamang. Yun yung itinutulad na yung halamang tumubo sa ilang. Amen? Sabi naman po dito sa verse 7, ngunit maligaya ang taong nananalig kay Yahweh. Pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Amen? Ito po yung sinasabi ng ating Panginoon. Ngunit maligaya, happy, bless yung taong nananalig kay Yahweh. Pagpapalain niya ang umaasa sa Kanya. Si Yahweh mismo ang nagsabi nito na talagang makakaranas ng kaligayahan, tunay na pagpapala sa puso at kaisipan ang taong lubusang nagtitiwala sa Kanya. Amen? At nandun yung pagpapala, merong kapayapaan. Kahit na mayroong mga nakikita na kakulangan, hindi nakadepende doon sa mga taong pwedeng utangan, hindi nakadepende doon sa kung ano yung yaman niya, kung hindi nakadepende siya palagi sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat at kayang magkaloob ng lahat ng Kanyang pangangailangan. Amen? Kaya napakasarap po na kung ulitin natin, ngunit maligaya ang taong nananalig, nagtitiwala kay Yahweh. Pagpapalain niya ang umaasa sa Kanya. Ang katulad niya ay halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Amen? Walang panganib sa mga nagtitiwala sa ating Diyos, nananampalataya at nananalig sa Kanya. Sa panahong ito na tag-init, na pwede tayong matakot kasi naririnig po natin sa ibang lugar na nawawalan sila ng tubig. Ngunit salamat sa Lord kasi ang tubig, ito ay pinapabukal ng ating Panginoon. Lalo na, sabi nga dito, ang nais ng Panginoon is mamalagi tayo sa Kanya, manatili sa Kanya. Sabi niya, hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Amen? Kahit di umulan, sabi niya pa rito, ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Para pong nakikita po natin na kung gaano na yung isang taong wala namang ganong kayamanan sa mga material na bagay. Ngunit ang tanging kayamanan niya ay ang presensya ng Diyos, yung pagtitiwala niya sa Diyos na wala siyang kinatatakutan kung meron ba siyang makakain o wala. Ngunit ang tanging pinangahawakan niya ay ang salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos. Kaya nga po, ang salita ng Lord, sabi nga, matanda na ako, maputi na ang buhok ko, ngunit wala pa akong nabalitaan na anak ng Diyos na namalimos. Amen? Hallelujah. Purihin ang dakilang Diyos. Sambahin ang iyong dakilang pangalan. Hallelujah. Amen. Napakabuti ng ating Panginoon. Kaya nga po, ang kailangan lang po, ang Diyos ang ating unang lapitan. Siya yung ating pagtiwalaan. Siya yung ating paglingkuran. Siya yung ating sandigan sa buhay natin. Amen. Hallelujah. Sige po, tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy na ikaw ay ang aming pupurihin, ikaw ay aming sasambahin. Dahil ikaw ang Diyos na nangako at ang pangako mo, Panginoon, ay hindi kayang baguhin ng anumang sitwasyon. Ang sabi mo, Lord,
na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iwan, na tunay, Lord God, na yung pagmamahal mo sa amin, Panginoon, ay walang katulad, Panginoon. Kaya Lord, naririto kami, sama-sama kaming lumalapit sa inyo. Lord, alam mo po ang pangangailangan ng bawat isa. Lord, ang dalangin namin na yung pagtitiwala sa iyong salita at sa iyong pangako, Panginoon, ang siya pong maranasan namin. Upang maranasan namin, Lord God, yung kaligayahan, yung kagalakan, kapayapaan, Panginoon, dahil meron kaming Diyos na aming kasama sa araw-araw ng aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu, na ito ang aming kaaliwan, ito ang aming kalakasan, ito ang aming katagumpayan. Kaya Lord God, turuan mo po kami sa araw-araw ng buhay namin. Lord, magtiwala kami ng buong puso at lubusan sa iyo. At hindi sa mga material na bagay, hindi sa aming lakas, hindi sa aming galing, hindi sa aming nagawa na, kundi Lord God, sa iyo pa rin, Panginoon. Sapagkat lahat ng meron kami, Panginoon, ay galing sa iyo, dakilang Diyos. Lord, salamat, Panginoon. Patuloy din namin dinadalangin ang iyong gawain, O God, sa COG Olonga po, Panginoon. Ang mga pagsisimula, Panginoon, ang mga gawain, ang mga proseso. Lord, dinadalangin namin, Panginoon, yung gawain mo sa CLDP, Panginoon. Tulungan mo po ang inyong mga anak, Lord God, na hindi namin masasabi na alam ko na yan, narinig ko na yan, napag-aralan ko na yan. Ngunit, Lord God, bigyan mo po kami ng desire sa puso namin na patuloy, Panginoon, na maging kagalakan sa amin at kauhawan sa amin ang laging makapag-aral, makapakinig ng iyong salita, Panginoon. Tunay, Lord God, na ito yung magbibigay ng kalakasan sa amin, Panginoon. Sapagkat ang salita mo, Panginoon, ay makapangyarihan, Panginoon. Sapagkat, Lord God, ang paghahawak namin, Panginoon, at pagtitiwala sa iyong salita, Lord God, ito ang magbibigay ng kalakasan, katagumpayan sa bawat isa sa amin. Patuloy namin tinataas sa inyo, Lord God, ang lahat ng mga estudyante, Panginoon, na nag-enroll dito sa CLDP 1, 2, and 3, at lahat ng mga dadaan, Panginoon, sa pagme-mentor, Panginoon, ng aming senior pastor. Hinihiling po namin, O God, na ang gawain mong ito, Panginoon, ay pasimulan mo na nandun, Lord God, ang desire ng bawat isa na makapag-aral, naisin, Panginoon, na maging mas malalim pa ang kaunawaan, Lord God, tungkol sa inyo, dakilang Diyos, at sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa pagsisimula na ito bukas, pagpalain niyo po ang inyong mga anak. Walang pwedeng maging dahilan, Panginoon, upang hindi sila makarating. Kundi, Lord God, tulungan mo po sila na sila'y makarating, Panginoon, sa iyong gagawin, Panginoon, sa iyong gawain, Lord God, ng CLDP class, Panginoon. Pagpalain mo po ang lahat ng mga magtuturo sa CLDP. Thank you, Lord God, for your anointing power sa lahat ng mga teacher, Panginoon, sa mga magtuturo, Panginoon, ng CLDP 1, 2, and 3. Patuloy, Lord God, na dinadalangin namin ang lahat ng pangangailangang pinansyal sa Church of God, Olonga po, Panginoon. Ipuin mo po ang puso ng inyong mga anak na nandun, Panginoon, yung pagkakaisa sa lahat ng pangangailangan sa church, Panginoon. Pambayad ng building, pambayad ng electric bills, water bills. Salamat, Panginoon. Ikaw po ang mangusap sa puso ng bawat anak mo. Na tunay, Lord God, na ang bawat tutugon sa pangangailangan ng iyong gawain, pagpalain mo po sila, Panginoon. Salamat po, Ama, sa iyong provision. Sa inyo lamang kami magtitiwala, Panginoon. Patuloy mo rin po, Panginoon, na pagpalain ang inyong mga anak, Panginoon, ng mga men's, women's, mga young pro, mga youth, at ang gawain ng mga kids, maging ang mga magtuturo sa mga kids, pagpalain niyo po, Panginoon. In Jesus' mighty name. Ama, salamat po, God. Walang mga anak mo na tatalikod sa iyo, kundi, Lord God, pipiliin ang bawat isa na tanging magtiwala lamang sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ang tunay na kaligayahan dahil sa pananalig sa iyo at ang pagpapala, Panginoon, ang siya pong maranasan ng inyong mga anak. Pagpalain niyo rin pong patuloy ang aming senior pastor, si Pastor Dennis, Panginoon. Tulungan mo po siya, Lord God. Salamat sa patuloy na ginagawa mo po sa buhay niya. Tunay, Lord, na hindi madali na manguna sa isang church, Panginoon. Ngunit sa tulong, biyaya at kapangyarihan mo, Panginoon.
Pangunahan mo po ang aming senior pastor, lahat ng mga leaders, ang lahat po ng mga gawa mo, Panginoon. Lahat po, Panginoon, ang nangunguna sa lahat ng C2S group, Panginoon, na mayroong kagalakan na magdilingkod sa iyo, na hindi ito gawain ng tao, kundi ito'y gawain mo, Panginoon. Bigyan mo po ng kagalakan ng puso ng inyong mga anak na nagdilingkod sa iyo. At tanging ikaw lamang ang maging dahilan kung bakit nila ginagawa, kung bakit namin ginagawa ang lahat ng bagay na ito. Dahil kung nauunawaan namin na sa inyo kung may naglilingkod, yung kagalakan, yung kaaliwan, Panginoon, ang siya pong mararanasan namin. Wala kaming kabalisahan, kundi Lord God, pagtitiwala sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Ama. Sa inyo po namin tinataas ang lahat ng ito. And even, Lord God, inihiling po namin lahat po, Panginoon, ng may mga karamdaman sa oras na ito. Ikaw ang Diyos na may kontrol sa lahat ng bagay. Napakarami namin nababalitaan na namamatay, Lord God. Lord, ang dalangin namin yung mga nakakaranas ng ganito, Panginoon. Bigyan mo po ng kaaliwan ang inyong mga anak, Lord God, na yung mga mahal sa buhay ay umuwi sa inyo, ngunit alam po namin na ito'y pangsamantalang pagkawalay lamang. Ngunit ang dalangin namin, Lord God, higit sa lahat, yung mga tao na walang pagkakilala sa inyo na pumapanaw, Panginoon. Gamitin mo po ang buhay namin upang patuloy na maibahagi namin ang mabuting balita ng kaligtasan sa maraming kaluluwa. Ito po ang aming dalangin, Lord God. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng lakas, ng tapang, Panginoon, at higit sa lahat ng kagalakan na maibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Salamat po, Ama. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin, O God. Itinataas po namin sa inyong lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Thank you, Father God. We glorify your name, O God. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Maraming salamat po, Church of God, Olonga po. Pagpalain po tayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. God bless you all.